MS Access, to create a database, i-click lang natin ito, and then create our database. Then, kung magagawa man tayo ng table, we're just going to right-click, design the table, let's say TBL items. Tapos ilalagay lang natin dito yung ID, item name, and then quantity, which is number. Tapos pag na-save natin and go to datasheet view, pwede natin ilagay yung apples, banana, mango, and cherry kung may cherry man. So yan, di ba? And it's very easy to create this given implementation ng table natin and the structure program pa sa college. Ngayon, you are familiar with the implementation ng MS Access natin. Ngayon, ang gagawin natin, paano tayo magagawa ng database using PostgreSQL? So, kanina nakita niyo yung MS Access, mahirap o madali? Madali. Ngayon, tingnan natin naman kung paano ang implementation natin sa PostgreSQL natin using the implementation ng pag-create din ng same database, same table, at paglalagay ng data. Okay. So una, ang pupuntahan natin is yung ating PostgreSQL na localhost natin. Double-click natin and type in admin. So, yan. Nandito na tayo. Kung mapapasin nyo dito is we have databases na 72. Ba't ba lumabas yun? Nagdi-discuss ako nito. So, under ng database na natin dito is lalabas na lahat ng mga database natin dito. Ano? So, right-click nyo lang itong part na to. Tandaan nyo ha, right-click, then click New Database. So, under here, ilalagay nyo lang yung pangalan ng database natin. Palagay nyo natin na papangalan natin dito ay Polo DB. Okay? So, ayan yung pangalan ng ating database. Then, by checking the definition, makikita nyo dyan na may nakalagay na connection limit. So, ang connection limit dito is na nakalagay is anong value? Negative 1. Ibig sabihin, kapag naglagay tayo ng connection limit dyan, is yun lamang ang pwedeng makakonect sa database natin. So, halimbawa, let's say, nalagay natin, connection limit 20. So, dahil 20 ang connection limit natin, 20 lamang ang pwede makakonect sa database natin. Pero dahil negative 1 ang nalagay natin, it means it is unlimited. So, yung sabihin, kapag connection limit negative 1, unlimited connection. So, kahit sino pwedeng maka-connect. Yun nga lang, when it comes sa implementation natin ng mga connection limit, it is up to you kung lalagyan nyo or hindi. So, syempre, huwag nyo malalagyan ng 0. Kasi pag nagawa ng database, 0 connection limit, walang makakonect. Ano? So, negative 1 lang ang purpose natin. Press OK. So, pag nagawa na, hanapin nyo lang ang database nyo. Ito ay naka-alphabetical order na. Ano? So, hanapin nyo lang si Polo DB. Polo DB na yung pangalan ko eh. So, click nyo lang yung plus. Then, click nyo lang yung schema. Then, click nyo lang yung public. Then, go to tables. Press right click. Then, click nyo table. So, ito, bago pa lang tayo magagawa ng table. Okay? So, papangalan ng table, TBL items. Then, let's create our column. Click the column tab, press add. Ang first column natin ay ID. Ang data type na pipiliin nyo ay serial. Ito, serial. Then, press OK. So, makikita nyo na, andyan na yung ID. It means na tama na yung implementation ng ID nito. Next, press add. Lagi naman dito is item name. Ang pipiliin natin data type dito is character varying. Okay? By the way, pwede nga gawin nyo is i-type. Ano? Character
vary. Okay? Then length, gano'ng kahaba ang pwedeng i-store na data for every given column. So let's say 100. So up to 100 characters ang pwede mong i-save kada cell. Yan. Press okay. Next, we have quantity. So under ng quantity natin, ang pipiliin niyo dito is numeric. Ito, numeric. Then length, ang length, gano'ng kahaba yung number. So bawa, naging natin 10. So up to 10 digits. Then makikita nyo dito is merong precision. Ang precision naman is kung gaano kahaba ang decimal places natin. Ano? So sa quantity, wala naman tayong kailangan na decimal places. So lalagay natin ay 0. Para kung dalawang decimal places ang kailangan, ang ilalagay natin ay 2. Para kung 4, edi 4. Ano? So dito, nalagay ko is 0. Then press OK. Next, punta tayo sa constraint. So click lang yung tab ng constraint dito. And then, look for the primary key. Click add. And then, go to the columns. Hanapin nyo lang dito yung ID natin. Click add. So dapat isa lamang ang primary key natin. Then press OK. Kapag nakita nyo na may naman na yung ating constraint, which is yung ID natin, you're just going to press OK. So yan. Nakapagawa na tayo ng table, meron siyang primary key. Next, click nyo lang yung table natin dito para lumabas yung ating ginawang table, which is TBL text. Right click, and then go to view data, and then view all rows. So lagay lang natin dito, lagay lang natin yung apple. Next, banana. Sorry. Ang nalagay ko ay sa minus 20. Next, mango. And then cherry. Then, press lang itong refresh para ma-generate lahat ng ID values na. Okay. So yan, ganun kasimple ang paglalagay ng data sa PostgreSQL. Okay, nakapagawa na tayo ng database. Paggawa natin ng table, created our columns, maglagay ng primary key, nakapaglagay ng data. Ngayon, let us try to create a backup para dun sa database natin. So, click nyo lang yung mismong database, right-click nyo lang to, then go to backup. Okay? Click ito tatlong dot. Tapos dito, ilagay nyo lang dito yung pangalan ng database nyo. So, follow db.backup. Then press save. Next, pinaka-importante, click the format and select custom. Click the backup. So yan, kapag gaganyan, ibig sabihin, tama yung backup ng database natin. Click done. Then under our PoloDB, right-click natin to, then press delete drop. Press yes, at madidelete na yung PoloDB na. Gawa tayo ng panibagong PoloDB, then press OK. Under the PoloDB dito, kung mapapansin nyo, wala siyang lamang table. Malamang, newly created siya eh. So, gagawin ko sa PoloDB natin, right-click, then restore, then look for our PoloDB backup. Hanapin nyo lang si PoloDB backup. Ito yung PoloDB backup. Then press open. Tapos press restore. So by clicking this implementation, kapag tama na yung structure natin, click done. And then dito, pag check nyo sa table nyo, lalabas na ulit yung data natin. So, click lang natin to, right click, view data, view all rows, at andyan na ulit yung data. So, yun. It is very easy, di ba? No. Sir, ganyan ba yung ginawa mo nakaraan? Ha? Ganyan ba yung ginawa mo nakaraan? Oo, nakaraan. Kasi yung iba dito ay wala. Ay, hindi nila nagawa. Ano? So, uulitin natin dito sa part. Okay?
Malinaw ba? Okay. Sige. So, kung ganon, group yourselves up to maximum of 5 members, minimum of 2. Ayan ang gagawin. Uy, boy, huwag kang mali natin malikot. Siya tayo, tatlo lang. Ibuksan mo na ulit ang ilaw. Pagkagawa ng table. Ayun, na-end na pala.